Nasa ating pong StreamYard ngayon si Senator Amy Marcos. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Napaka-importanting isyong pambayan. Ma'am Senator, Ate Amy, good morning po ma'am. Good morning, maupay nga aga, Ted. Ang problema, talagang dapat nasa Tacloban tayo ngayon, 10th anniversary. Oo, hindi ho kayo tumuloy ma'am? Hindi kasi masyadong maraming nagbibida, mahirap na. Punta na lang ako sa linggo at makipag-birthday era. And magpapakain na lang ako ng budal-budal doon. O sige po ma'am. Oo, alam ko pong ayaw niyo hong makibida pag masyado na maraming bida. Pareho lang tayo. Alam mo na, bad mood ako this morning. Pasensya. Okay, anyway, Ma'am Senator, siguro ho alam nyo na ang COMELEC po ay nagsisimula na sa kanilang bidding process para po sa pagrenta natin ng automated counting machines for the 2025 midterm elections. 16 billion po ito mahigit. Ang tanong po namin, hindi ho ba't may panukala po ng hybrid election sa susunod na halalan? Paano po kaya ito, Senator? Yes, ang problema, yung hybrid election, hindi na pag-usapan, hindi na tapos. Alam mo naman kung gaano katagal na pag-usapan. Sayang nga, maganda sana yung hybrid dahil may bilangan mismo yung TARA system natin dyan sa mga maestra at nakikita ng lahat ng tao ng bilangan. Kaya pag may protesta, madali lang titignan kung ano yung ebidensya. May manual count sa presinto. Pero hindi ko sure kung mahahabol to. In the meantime, itong smart magic na tinatawag, sabihin ko na, talagang masyadong mandando. They're way ahead. At yung mga Pilipino natin, dehado, pagkat may dalawang provision sa batas na halos smart magic lang ang pwedeng mag-qualify. Isa, yung single largest contract. Wala naman may kontratang ganyang kalalaki ng mga Pilipino o iba pang supplier ng IT. So parati na lang Smartmatic. Ikalawa, meron pang sinasabi na dapat nagkaroon na ng karanasan sa dalawang dating eleksyon. Di sila na naman yon kasi yung mga Pilipino never naman nagkaroon ng electoral experience na sinasabi. Yun ang problema and that's what we're trying to overturn sa lalong madaling panahon. Okay, so ma'am, dito ho muna sa isang issue na binanggit po ninyo, yung panahon to be able to pass an amendment sa ating pong automated election system. Sadya ho bang wala na kayong panahon na ito po ay matalakay, mapag-usapan ang kahalagahan to shift into hybrid election, ma'am? Yes, tinutulak natin yan, pero naging congressman ka, alam mo, nakatutok lahat sa budget ngayon. Kahit may bardagulan on the side, talagang dapat budget ang tinututukan ngayon. It always has priority. Kaya nakatutok kami sa budget, pero pipilitin ko na agaran na gawin yan. In the meantime, kausap ko na yung COMELEC na kahit papano, pwede naman pag-usapan yung largest single contract at saka hati-hatiin natin yung billion-billion na kontratang yan. 16 billion yan, dapat hiwalay yung transmission, may kontrata sa telecoms kasi yung Globe, yung Smart, yung ibang telecoms natin, sabi nila wala silang pakialam sa COMELEC noon, Smartmatic ang kadil daw nila. Ay naku, hindi po pwede yan. Opo. So, ma'am, dito po ngayon sa binabanggit yung COMELEC bidding, pero sila po ay nagpatalastas na at nag-open na po ng invitation to bid. Bagamat nagkaroon po ng announcement na delay, pero ilang araw lang ho, yung sinasabi pong delay, pero mukhang magpapatuloy po itong paghahanap nila ng supplier po nitong kanilang automated counting machines na re-rentahan po. Go ahead, ma'am. Yes, that's right. Noong nakaraang taon, nakaraang taon ba yun? Or early this year, nagkaroon ng electoral summit. Noong nagpakitang gilas, lahat ng iba't ibang supplier. So makikita natin na iba-iba pala yung teknolohiya. Marami talagang available. At miski yung mga Pilipino, handang-handa at kayang-kaya. Kasi kung tutuusin, hindi naman komplikado yun. Parang calculator lang yan. Dagdag bawas, ika nga. Dahil dito, talagang linuluwagan in a way ng COMELEC itong mga requirement na biggest single contract, pumayag naman yung COA at ang DBM na pwede naman yung ganon para makapasok yung iba. May bidding na nga, pero makikita natin
na iba ngayon ang terms and conditions. Dati kasi swak na swak sa Smartmatic, magdududa ka parang tailor fit, made to order. Oo nga po. So ma'am, ngayon po na bagamat kayo abala nga sa budget, meron ba kayong patawag po na hearing sa COMELEC para makumusta lang itong ang binabanggit nyo na dapat na baguhin na kanila pong paghahanap ng supplier po sa mga makinang gagamitin para masiguro lang na hindi po exclusive ito for Smartmatic? Tama. At sa totoo lang, bago pa magka-budget, yung panahon pa, nung Marso, nung Hulyo, hanggang September, tuloy-tuloy ang hearing namin tungkol dyan. Kasi nga, kinukulit ko sila doon sa terms of reference na wag naman gawing tailor fit na iisa na lamang ang magka-qualify. Nakita naman natin, kadami-daming supplier, mga Pilipino pa, kayang-kaya. Bakit iisa lang ang parating tinutukoy? Ngayon, naging issue pa, eto ang sinasabi na 2022 election, bahagi daw ng destabilization. Ewan ko ba, pero ang alam ko, talagang pwedeng ibigay ng COMELEC at binibigay naman daw nila yung mga datos na hinihingi ng nagdududa sa resulta ng 2022. So Yes, isa ma'am. pang issue yun. Kasi bakit tayo babalik sa Smartmatic kung talagang labis-labis na ang protesta at duda sa kanila? O nga po, at babalikan ko lang po yung dudang yan, dito nga po din sa panukala po mismo ng itong grupo nagdududa na maganda pong moving forward ay magkaroon ng hybrid election na babasahin na mano-mano po sa presinto, yung transmittal po lamang ang magiging automated. So balikan ko lang po yung issue yun. Ma'am, sa gitna po ng bidding na ito, talaga po bang, ngayon pala masasabi ho ninyo na physically impossible na magkaroon kayo ng pagdinig dito para po makapagdesisyon ng maaga kung kakayanin pa mag-hybrid tayo sa 2025 midterm election? Sa palagay ko, kayang-kaya pa. Pwede pang pilitin yan dahil kaya pa natin yan. Sa tingin ko, I think na we can do better pa rin. And baka mahabol pa rin natin yung hybrid. Kasi kung tutuusin, isa lang naman ang babaguhin. Ang babaguhin lang natin, yung manual count dyan sa presinto. Yung inaantay talaga ng mga tao natin sa presinto, sa probinsya, pag-orkesta, pagbilangan Diba? Alam natin yon. At nakikita natin ang physical kung saan nangyari. Kasi ngayon, kapag nagka-protesta o duda, ang lumalabas, yung galing makina pa rin. So wala tayong alam kung totoo o hindi. At least kapag ganito, pag may kaibahan sa electronically transmitted, at iba yun, doon sa pinaratara ng mga maestra na nakita nating manual, yung manual ang mangingibabaw. At least may hawak tayo. Opo. Ma'am, ano ho ba ang damdamin po dito ng ating presidente sa kaisipan po na magkaroon tayo ng hybrid election? Ay nako, ang aking kapatid, alam ko masama ang loob sa Smartmatic mula sa poll dahil 2 beses siya natalo. Alam naman natin yon, pagka-senador, tapos 2016 para vice-presidente. Alam ko, parating yung sinasabi noon, talagang na-smart magic tayo. Pero ngayon, yun nga, pinapaubayan na niya sa COMELEC na gawin ang dapat at buksan, gawing patag para sa lahat ng supplier. Okay, sige po. Mayroon pong pahabol lamang na tanong, Ma'am Senator, si Chacha. Ano po? Sige, Cha, go ahead please. Good morning. Yes. Good morning, Senator. Good Yes. morning! Yes po, ano pong reaksyon nyo na finally meron na po tayong Agriculture Secretary, ito nga pong si Francisco Chu Laurel? Well, happy naman ako na si Kiko ang napili. Hindi ko siya masyadong kilala. Nakausap ko lang minsan. Pero matindi ang reputasyon niya bilang businessman. Alam naman natin. Sikat yan at bilyonaryo. Ang problema, sabi naman ng iba, baka noong wala daw puso para sa maliliit na mangingisda at mambubukid. Bigyan naman natin ng chance. Kung mayaman, mabuti na rin, baka sakali, mabawasan ng kurakot sa DA, sa customs, at iba pa. So, malaki ang ating pangarap na tutukan niya lahat nitong problema, pero unang-una, natutuwa ako na maibalik sa pangingisda ang emphasis natin. Nakakahiya tayo, import tayo ng import ng isda at bumabagsak at tumatayo ang administrasyon sa presyo ng GG. Alalahanin natin ang galunggong, baka masold na niya yan. Ikalawa,
sana ibalik niya ang mandato ng Department of Agriculture. Tigilan na yung Department of Importation. Parang matik na, ano man ang problema, mag-import. Pag kulang ng asukal, ng sibuyas, ng bigas, import ng import. Imbes na tignan ang ating mga lokal na magsasaka at mangingisda. Mali yun eh. So kahit ang yun pong kaalaman niya talaga pagdating sa pangingisda, sa tingin niyo po malaki pa rin ang maitutulong niya doon sa ating mga farmers? Oo, malaking bagay yon sa mangingisda. Kulang na kulang tayo sa coastal. Unang-una, bangka-bangka lang tayo, samantalang yung iba talagang ocean going na, yung mga Taiwanese, Vietnamese, Chinese, name it, andito na sa ating karagatan. Nakikita namin sa Ilocos assorted talaga yung aming mga bangka-bangka, hindi talaga makadali ng tuna dun sa baybayin pagkat inubos na sa dagat, pambihira talaga. Kawawa tayo dyan. Ikalawa, tuwan-tuwa ako na nabanggit niya yung inland, yung aquaculture. Kasi yung mahiwagang tilapia, ang walang kamatayang tilapia, madaling-madali kasi yan Basta may tubig, pwede talaga. Kaso, yung mga sweep, mga dam, mga ilog natin, mga lawa, wala nang laman di kung lagyan ng sagkatutak na tilapia yan, di makakakain tayo, libre pa. Oo. Kumbaga naniniwala po kayo na bukod sa pagsasaka, malaki ang maitutulong ng ating bagong Agriculture Secretary sa pag-unlad ng pangingisda sa Pilipinas. Sana. At saka, may sinabi din siya na mag-iimbestiga daw, magtatatag yata ng investigative team diyan sa DA. Mabuti naman kung sakali, ang problema, sa totoo lang, sa tingin ko dapat mabilis kasi binunyag na ng lahat ng mambabatas, lahat ng media. Sinabi na kung sino yung smuggler, illegal na importer, pinangalanan na yung mga korporasyon diyan sa custom at nabuking na ang address ng mga bodega. Madali na yung trabaho nila. Ang tanong, sa dinami-dami ng raid at photo op at ewan ko ba, may nakasuhan ba? May nakulong ba? Yan ang tanong Opo. Sige po. So, ma'am, bago po kami magpaalam, meron pong pahabulan dito yung aming mga kasamahan po sa media. Ano daw ang inyong reaksyon dito nga sa napabalita ng isang araw na sinasabi naman po ni AFP Chief Browner na misquoted siya na meron hong mga usap-usapan ng mga destabilisasyon. Sa inyo na po manggaling, ma'am, ano ho ang inyong damdamin po dito at kaisipan? Well, talagang maraming problema sa military ngayon at mga issue. Kasama nga ako dyan sa mga group chat na yan at saka yung sangkatutak na forum. Talagang maraming opinion ang ating mga retired officials. At tama naman sila, unang-una nagbago ang ating emphasis sa defense. Dati-rati, puro NPA, insurgency na domestic. Ngayon, magiging external aggression. So, iba talagang pangangailangan na training niyan. Ikalawa, nagkagulo ang mundo dun sa promotions. Talagang nagkagulo. Nasolve naman yata namin kahit papano. Ikatlo, yung pensyon. Masakit talaga na usapin yan. At medyo nagbitaw yung financial managers na wala na tayong pera at magko-contribute sila. Di syempre, walang natuwa doon, Obvious ba? So, ayan, may talagang problema. Pero wala namang naririnig na distab. Opo. So, panatag po inyong loob na wala pong grupo na magtatangka talaga kasi di hubat nasabi sa quotation doon sa kanyang talumpati po sa Change of Command in Mindanao na may usapin ng kudeta. Wala pa ako dun at super marites ako at lagi ako nasa Mindanao. Wala namang naririnig na kanya. Baka nag-invento na. Okay, sige ma'am. So ma'am, damo nga salamat, Mana ha. Kami po'y makikikumusta po sa inyo dito po sa progress po ng panukala po ng hybrid election for midterm elections, ma'am. Thank you. Damo nga salamat, Yapon. And sa lahat,
Gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. Bakit ma'am? Ano ho bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay nung Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayong lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way. Di ba? Tama ba yun? So, Opo. base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang UNITEAM. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, bumbuo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret na public secret. Bahala na kayo. Opo. Sige po ma'am, so ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa delubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen. Talagang ato nira himuon nga inspirasyon, di ba? Yun, yung mga nauna sa atin. Opo. Thank you. Amo good ma'am, amo good. Damo nga salamat ate. Thank you very much po. Thank you, mabuhay. Salamat po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.